House Prosecution Panel is in full force as the pre-trial for Vice President Sara Duterte's impeachment case begins. They submitted a 57-page pre-trial brief along with documentary evidence it intends to present during the trial. Kumuha tayo ng detalye mula kay Isaiah Mirafuentes ng Abante Live mula sa Senado. Isaiah? Yes, may pasado alas 9 nga kaninang umaga nang dumating dito ang parehong prosekusyon at ang defense team para nga dumalo sa pre-trial conference. Kaugnay pa rin yan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May closed door ang conference at hindi nga rin tayo pinapayagang pumasok sa loob ng conference hall at kasalukuyang nakabreak ang mga abogado pero inaasahan niya natin magbabalik sila around 1:30 p.m. Halos magkasabay na dumating dito sa Senado ang parehong prosekusyon at defense team. Pinangungunahan ang pre-trial ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. na siyang nagsisilbing clerk of the impeachment. Inaasahan ngayon sa pre-trial ay ilalatag ng parehong panig ang kanilang mga ebidensya at witnesses. Sa bahagi ng prosekusyon, nauna na nilang sinabi na mahigit sa 30 ang kanilang mga witnesses sa impeachment at karamihan sa kanilang mga ebidensya ay kaugnay sa confidential funds at unexplained wealth. Samantalang kanina nga around 11 a.m. ay nagsagawa rin ng press conference ang bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian at kabilang rin sa kanyang mga tinalakay ay may kaugnayan niya sa impeachment. Ayon kay Senator Win Gatchalian, hanggang sa mga oras na ito may kanila pang pag-uusapan kung sino ang magiging presiding officer para nga sa magaganap na impeachment trial which is inaasahan nga natin sa July 6. Dahil ngayon matapos sabihin ni Senator Ping Lacson kahapon na kung siya raw ang tatanungin mas gugustuhin niyang si Senator Chis Escudero ang maging presiding officer dahil siya nga ay isang abogado. Sinabi rin kanina ni Senate President Gatchalian na kung siya raw ang tatanungin, 16 pa rin ang required number of votes o threshold para nga sa magaganap na impeachment trial. Taliwas rin yan sa sinasabi ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na kung para sa kanya naman daw, maaari raw bumaba sa 16 ang threshold para sa impeachment. Alam mo, Isaiah, pinagtatalunan pa rin yan, yung threshold o yung required votes. Pero sa ngayon, kamusta ang pre-trial? Kung ating pagbabasihan yung mga nangyayari simula kaninang alas 9 hanggang sa mga oras na ito, masasabi naman natin maayos lang yung sitwasyon dito ngayon sa Senado. Pero kanina napansin natin habang nagpapatuloy yung trial dahil nga closed door ito, pero may ilan sa mga mambabatas o mga abogado na lumabas ng conference hall. At yun nga, nabalitaan natin na bahagyang araw nagkaroon ng tensyon sa loob ng conference room. Yan nga dahil nga sa ilang mga topics na rin na kanilang pinag-uusapan. Subalit, nung lumabas sila around 12 para nga mag-break, nakausap natin ng ilang mga kongresista mula sa prosecution team. Ang sinasabi nila, maayos naman ang naging usapan, walang naging problema at according din kay Attorney Lorna Kapunan, normal naman sa mga pre-trial conference na bahagyang nagkakaroon ng initan at yan din ay sinugundahan nga ng defense team. According to Attorney Michael Powa kanina, meron lang sila mga bagay na gustong pagkasunduan, kaugnay na rin kung paano mas mapapabilis itong trial. Medyo normal sa mga abogado yung bahagyang nagkakaroon ng pagtatalo. So hindi naman siya masyadong mainit daw, pero medyo bahagyang nagkasagutan daw ang ilang mga abogado, Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Senado. Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III believes that for now, 16 votes are needed to convict an impeachable official. Soto made the statement amid questions over the Senate's composition as Senator Ronald Bato de la Rosa remains in hiding and Senator Jinggoy Estrada is on a 90-day suspension over the flood control scandal. Speaking on BNC's On Point, Soto said the question of whether the Senate still has 22 members remains debatable. I've heard both sides, but I would rather listen to them first before I come up with my own interpretation of the subject. But right now, I would be siding with what the Constitution says, unless a better explanation comes around.
Soto also said it would be an opportunity for Senator Francis Cheese Escudero to show impartiality should he preside over the impeachment trial. Escudero earlier faced criticism after previously delaying the impeachment proceedings against the vice president. If we do elect Senator Escudero as the presiding officer, and he will be most capable, I'm very sure, then that will give him a chance to show what was or what was expected from last year.